Amen? Palakpakan minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos na dakila. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin din natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Kasi yung iba hindi natin naabutan kanina. Ayan. Ayan, gaya po ng nasabi kanina, nangyari din kanina, nasabi kanina ng ating worship leader, Kuya Dave, every Sunday, we will practice and do yung breaking of the bread. Ayan, sa umpisa pa lang ng ating gawain. Kaya kapag late ka, hindi mo maabutan yun. Ako. Ayan. Ayan ang pagpupuri natin sa Panginoon, no? Grabe. Ang sarap umawit sa Panginoon. Yung bawat linyang binibigkas sa awitin ng papuri sa Panginoon, talagang kung aangkinin natin at sasabihin sa Panginoon, pakikipag-usap natin sa Panginoon, talagang hindi mo may explain yung pakiramdam kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Naalala ko yung testimony ng tita ko sa Laguna dati. Nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Actually, recently lang yun itong nangyari yung pandemic lockdown. Umattend siya sa isang church. Then sabi niya, may puntong Laguna pa yung pagsasalita niya, natutuwa ako. Sabi niya, ay bakit gayon? Yung pagpupuri sa Panginoon, hindi ko alam bakit ako umiiyak, bakit ako naluluha. Para bagang yung may kuryenteng dumaloy sa akin mula sa paa hanggang sa ulo at ako'y umiiyak. Sabi ko, ay tita, ano po kasi yon? Holy Spirit. Na kapag talagang binuksan mo ang puso mo sa pagpupuri sa Kanya at sinambit mo yung mga bawat pagpupuri mo sa Kanya, talagang ipaparanas sa'yo ng banal na Espiritu yon, ang Kanyang presensya. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anyway, binabati po natin ang mga kasama natin sa online, sa Facebook. Hello po and good morning po sa inyo. Actually, kasama din si Sister Evelyn. Hello po sa mga kapatid natin sa Canada. Ayan. And also, batiin natin din kung nakaraan ay napag-pray na natin ang mga estudyante. Ngayon ay babatiin naman natin ang mga nagsipag tapos sa kanilang pag-aaral. Merong junior high, merong starting kinder, mga preschool, elementary, high school, junior high, senior high. Siyempre, yung mga college students. Palakpakan din natin ang ating Diyos. Siyempre, sa kanyang pagsama. Ayan. Next Sunday yata, magaganap na rin ulit ang Gawad Pagkilala. Ayan. Imbitahan po natin ang mga parents ng mga graduates. Makasama natin dito. Ayan, I assure you mga kapatid, yung bawat pagbigkas natin ng mga salitang binibitiwan sa pagpupuri, mga awiting pagpupuri natin sa Diyos, meron yung kalakip o galing din yon sa Word of God from the Bible. Ayan, katulad kanina, I sought the Lord and He heard and He answered. Sarap, tinong linyang yon. Gaya ng sinabi sa Mateo chapter 7 verse 7 to 9. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yan. I sought the Lord. Past tense siya ng seek. Hinanap ko ang Panginoon. At siya'y sumagot. At narinig niya at siya'y sumagot. Yan. So sa ating pagpapatuloy, tayo po ay yumuko, tayo po manalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw po na ito. Napakagandang panahon na ituturing namin sapagkat ito po ay niloob mo, Panginoon, para sa araw na ito, O Diyos. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy mo pong pinagpapala at patuloy mo pong tinutulungan at inaagapay, Panginoon, sa buhay na
wasto at naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat at kami ay idinako mo, Panginoon, sa lugar na ito upang katagpuin ka, Panginoon, magpasalamat, sumamba at magpuri sa inyo, Panginoon. Nais namin, O Diyos, na minsan pa'y buksan ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong mensahe, ng inyong salita na siyang maririnig namin, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang lahat ng bagay na ito, matanggap namin, maitatak namin sa aming puso, maging sa aming isipan, makatulong sa amin upang magkaroon kami ng lakas ng loob sa pagkilala at paglilingkod namin sa inyo, Panginoon, at sa pakikibakan namin sa mundong ito. O Diyos, sa iyo kami patuloy na nagtitiwala at nagpapasalamat. Tinitiwala po namin sa inyo ang oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang babala. Babala. Hindi Huwag na natin dugdugan ng asawa ni. Babala laban sa pagtalikod. Ayan. Medyo serious topic kasi babala So, mayroong warning para sa atin, mga Kristiyano. Yan. Actually, ang ating teksto ay mababasa natin sa 1 Korinto chapter 10, verse 12. Ayan, basahin nga natin ang sinasabi sa 1 Korinto chapter 10, verse 12. This is the very big warning sa atin ng Panginoon sa pagtalikod sa pananampalataya. Ito yung pinaka-warning. Ayan, sabi dyan, kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Ayan. Mamaya, babalikan natin yan ng verse na yan. Pero ang pagpofokusan natin ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay makikita naman natin sa Hebreo, aklat ng Hebreo, chapter 5, verse 11, hanggang chapter 6, verse 12. Medyo mahaba-haba. Actually, may title din yan. Kung mababasa natin sa Bible, may title na mismong kung ano yung topic natin. Babala laban sa pagtalikod. Ayan. Akin pong babanggitin din sa ating lahat itong mga puntos ng mensahe natin sa umagang ito. Una, ang dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya. Ang kalutasan ng pagtalikod sa pananampalataya, ang panganib ng pagtalikod sa pananampalataya at layunin ng babala. Bakit tayo binibigyan ng babala ng Diyos kapag tayo sa pagtalikod sa pananampalataya? Yan. So lahat yan ay kumpletong ibinibigay ng verse na babasahin natin sa umagang ito. Hebreo chapter 5 verse 11 hanggang chapter 6 verse 12. Yan. Actually itong book ng Hebrew paulit-ulit na rin nating nababanggit dito na ang aklat ng Hebreo ay walang nakakatiyak kung sino ang sumulat. Yan. And even up to this day, pinagtatalunan ito ng mga Bible scholars, ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan sa Bible. Kung sino talaga yung sumulat. Pero, this time, syempre, hindi natin pagpupukusan kung sino pa yung sumulat, whether si Apostol Pablo ba o hindi. Kung sino man siya, pasalamatan lang natin ng Diyos. Dahil, nandito pa rin ang mensahe ng Panginoon. Pero, syempre sa atin, whether, or whoever man, kung sinong sumulat ng aklat, ang mahalaga ay kinasihan ito ng Diyos. At sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17,
yung pakinabang natin sa salita ng Diyos. Na ang bawat aklat na nababasa natin dyan sa Bible ay kinasihan ng Diyos. At lahat ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Pagsasanay sa katuwiran, hindi pagsasanay sa katwiran. Baka, hindi mga twiran ha. Baka matuto tayo mga twiran, gamitin natin sa pangangatwiran. Ayun. Sa katuwiran. Iaakay tayo at iaayon tayo sa matuwid na landas. Yan. So, upang ang tao, ang mananampalataya ay maging ganap, nasasangkapang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. Yan. So, thanks God dahil merong Book of Hebrew, kahit hindi natin alam kung sino sumulat. Okay na yon. Ayan. Kung babasahin natin yung aklat nitong Hebrew na ito sa teksto natin, sa topic na to, yung chapter 5 verse 11 to chapter 6 verse 12, mapapansin natin dyan na yung bawat salitang binibigkas dyan. Sige nga, tingnan natin. Kahit yung chapter 5 verse 11 to 14 muna, basahin natin. Ayan. Chapter 11. Sa Tagalog, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. 14, ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala sa pagkakaiba ng mabuti at masama. Ayan, so first point pa lang natin ng kung ano yung dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya. Mapapansin natin na sa panahon natin ngayon, kung tawagin, napaka-real talk. Ang real talk naman ng mga salitang binibitiwan dito sa tekstong to. Mga salitang binibigkas. Kung tutusin talagang sermon. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng realizations at correction. Naalala ko yung sinabi ni Pastor June, dati pa to, kapag umattend ako ng prayer meeting, kasama siya. Sabi niya, ano ang response mo bilang isang Kristiyano kapag ikaw ay kinokorek? Di napaisip ako. Sabi niya, ako kapag, dapat pala ang isang Kristiyano kapag kinokorek, nakatanggap ng correction, whether galing man ito sa kapwa mananampalataya o Kristiyano o sa mga non-believers o Nancy, kung tawagin, non-Christians, tanggapin, pakinggan, at pumunta sa isang silid na walang nakakita, manalangin, humingi ng tawad sa Panginoon, kasi yun daw yung mga taong nakapaligid sa atin, sila yung nakakakita ng mga mali natin madalas. So, kung may correction, tanggapin lang natin daw. Ayun, sabi ni Pastor John yan. Yung pinaka naalala ko sa message niya sa prayer meeting. Ayan, so, unang punto natin, ang dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya. Actually, bigyan nating meaning o alamin natin kung anong ibig sabihin ng salitang pagtalikod. O sa English, backslide. Kasi ang topic talaga natin in English is warnings about backsliding. Yan. Ang salitang pagtalikod o backslide sa kontekstong Kristiyano ay nagpapahiwatig ng pagkilos ng papalayo kay Kristo. Sa halip na papalapit sa Kanya, ito ay papalayo. Yan. So madalas sa mga Kristiyano, actually lahat ng Kristiyano hindi exempted na makaranas ng
ng pag-uusig. At sa pag-uusig na yon, maraming Kristiyano ang bumibigay at ang tendency, yung iba ay nagba-backslide. Yan, tumatalikod. Yan. So yun yung ibig sabihin ng backslide, ng pagtalikod. Ito, ang isang Kristiyano o mananampalataya ay lumalayo instead na papalapit sa Panginoon. Yan. Papalayo kay Kristo. When we say Kristo o Christ, ang pangalang Jesus Christ ay hindi po talagang buong pangalan ni Jesus. Hindi po niya second name or apelyido ang Christ. Yan. Ang Christ ay mismong title ni Jesus. Yan. Christ is not just the last name or surname ni Jesus. Sa Greek word, ito ay Christos, meaning the anointed one or chosen one. And in Hebrew, ito ay Mashiach or Messiah na tinatawag. So, Jesus Christ or Jesus the anointed one, Jesus the Messiah. Ayan. So, Lord's human name is Jesus mismo, na mismong ibinigay ng anghel kay Maria. Ayan. Nung binigyan siya ng pangitain. Ayan. So, Jesus is the Lord's human name given to Mary by the angel Gabriel sa Luke chapter 1:31. Ayan. So, alam na natin na ang Christ is Jesus' title, signifying Jesus was sent from God to be a king and deliverer. Sabi yan sa Daniel chapter 9 verse 25. Ayan. So, Jesus Christ meaning Jesus the anointed one. Ayan. So, sa lumang Israel, kapag ang isang tao ay binigyan ng isang position of authority, like yung katulad ng pare, ng hari, ng propeta. Ayan. So, binubuhusan nyo ng langis sa kanyang noo dito. So, kapag siya ay pinili bilang maging punong pare, siya ay pinili bilang maging isang hari o maging propeta mula sa Panginoon, siya ay binubuhusan ng langis. Actually, yun ay mamahaling uri ng langis. Ito, actually, yun ay scented oil. Mabango yun, mabangong oil. Parang baby oil daw. Baby oil. Ayan. So, yun yung pagbuhos ng langis sa noo ng isang chosen one ay nagpapakita ng pakipag-isa sa paglilingkod sa Diyos. Yan. So, sumisimbolo siya ng pagkahirang sa Kanya. Yan. Katulad ni Haring David, na ginawa rin kay Haring Saul. Yan. So, the Bible says, Jesus was anointed with oil sa dalawang separate occasion. Dalawang magkaibang pangyayari. Actually, ito ay dalawang babae na nagbuhos sa kanya ng langis. Yung isa sa kanyang ulo, yung isa sa kanyang paa. Yan. Mababasa natin ito sa Matthew chapter 26 verse 6 to 7. Yan. Sige nga, basahin natin. Ayan, yung picture. Actually, ito si Mary Magdalene, siya yung nagbuhos ng scented oil sa paa ni Jesus. And then, ito naman, yung isang babae sa bahay ng nagngangalang Simon na kitongin. Ayan. So, binuhusan siya ng scented oil. Ang tawag doon sa lagayan ng scented oil na hawak ng babae is alabaster jar. Ayan. So, sabi sa Matthew chapter 26, verse 6 to 7,
Yan. Noong nasa Betanya si Jesus, nasa bahay ni Simon na ketongin, lumapit sa kanyang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Binuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Which is yun nakikita natin sa picture. Ayan. And yung next na pangyayari ay yung kay Mary Magdalene na yon. Pero ang pinaka-significant na anointing is came by the way of the Holy Spirit. Yan. So, yun yung nag-water baptism na si Jesus. Yan. Sa Acts chapter 10, verse 38 yon. So, by that, God anointed Jesus as chosen Savior ng mundo, who came to rescue sinners, lahat ng makasalanan, and He is the King of Kings who is coming back again to set up His kingdom sa planetang ito ng Earth. Ayan. Ayan. And so by that, mga kapatid, kung si Jesus ang Kristo, tayong mga mananampalataya, ano ang tawag sa atin? Tayong mga naniniwala at lahat ng kanyang ginawa ay lahat ng kanyang ginawa ay pinaniwalaan natin. Ayan. So, just a simple illustration, mga kapatid. Tingnan natin itong next slide. Pakibalik nga po ng isa ate. Ay, sabay-sabay pala yun. Sunod-sunod. Ayan. So, una, God created the human by God. Created human by God. And then, they fell into sin. Pero, si Jesus ay dumating at iniligtas ang tao. Jesus saved the human. So, inabot niya ang tao sa pagkakahulog niya sa kasalanan. And then, sumampalataya ang tao sa Panginoong Hesus. At ngayon, human plus Christ is called a Christian. Tayo ay tinatawag na Christian. And, ang pagiging Kristiyano o Christian ay tinatawag din nating little Christ. Ayan. So we are, nagpapakita ito sa pagiging isang little Christ, tayo ay Christ's followers. Ayan. So kung ano yung naging ginawa ni Jesus, kung paano siya sumampalataya sa Panginoon, yun yung dapat nating i-imitate o gayahin bilang mga mananampalataya at bilang Kristiyano, bilang tumanggap kay Kristo. Yan. So, ang taong tumalikod sa pananampalataya ay tumatahak sa maling landas. Ayan. If na kilala niya ang Panginoong Hesus, siya ay sumampalataya, may tutunan natin, siya ay nasa tamang landasin sa spiritual na kahulugan. So, kapag naman ang isang Kristiyano ay tumatahak sa maling landas, yun yung nagpapakita ng pagtalikod sa pananampalataya o backsliding. Siya ay humihina sa halip na lumalakas at umuurong sa halip na sumusulong. Paatras imbes na paabante. Pababa imbes na pataas. Laging pasalungat. So minsan nagpakita ang isang malikod ng pagtatalaga kay Kristo o nagkakaroon ng pagbabago ng ilang antas sa pamumuhay o sa moralidad, ngunit
muling bumabalik sa dating pamumuhay. So yun yung kaya tinatawag na backslide. Bumabalik. Bumabalik sa dating pamumuhay kahit na nakarinig na siya ng salita ng Diyos, tumanggap na siya sa Panginoong Hesus. Ayan. So ito yung mga dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya. Yun nga, yung mababasa natin sa chapter 5 verse 11 to 14 sa English. Ayan. Therefore, tama ba? Ay, hindi. Sa taas pala. Verse 11, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. Dull of hearing. Isa yan sa, ito yung unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagtalikod doon. Bakit nangyayari yung pagtalikod sa pananampalataya? Other word of dull is lazy. At Tagalog ng lazy ay tamad. Pagiging tamad. Ayan. So, maaring tamad sa pakikinig, tamad na makinig sa mga sinasabi ng Panginoon, sa mga inuutos ng Panginoon. Ayan. Pangalawa, sa verse 12, for though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have to come to need milk and not solid food. Ayan. Nagkakaroon ng delay. So, merong delay sa kanyang growth when it comes sa faith. Kaya, natitisod, prone sa kanya ang pagkatisod at pagtalikod sa pananampalataya. Pangatlo, immaturity. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. And pang-apat, lack of experience. So ito yung mga dahilan ng mga mananampalataya o yung mga nangyayari sa pamumuhay ng mga mananampalataya kung bakit nagaganap yung pagkatisod at ang tendency tumatalikod sa pananampalataya. Maaring yung pagtalikod ay makita natin sa ibang kaparaanan, sa iba't ibang kaparaanan. Halimbawa, merong umaalis bilang isang miyembro ng isang simbahan. Merong pagkawala ng init sa paglilingkod. Pag-iwan sa isang ministeryo o pamilya. O pagbalik sa dating masamang bisyo. Ayun. So, yun yung mga iba't ibang kaparaanan na nangyayari. O mga iba't ibang uri ng pagtalikod. Let us talk about pagtalikod o pag-alis sa isang church o simbahan na kinabibilangan. Ayan. Medyo serious topic din ito. Actually, nung mga nakaraan, maraming mga nagaganap na ganitong pangyayari sa ibang churches. Meron yung nag-trending na sa Facebook na hindi na daw siya nagsisimba. So, si pastora ay binlog siya, parang ganon. So, lumipat na yata ng church, mga ganon, mga isyong ganon. Ayan, so maaring ang nagiging dahilan kung bakit kinakailangang umalis sa church na kinabibilangan ay maybe nasaktan ng damdamin, maaring na-disappoint, maaring nagkaroon ng matinding problema personally or with the connection sa church, or nagkaroon ng traumatic experience personally din or in connection sa church. O maaring sa kabilang banda ay hindi sapat ang mga salita para ma-express yung kung gaano kahirap sa
ilang Kristiyano ang iwanan ang church na kinabibilangan. So, minsan hindi natin nalalaman kung ano yung dahilan ng isang Kristiyano kung bakit siya umaalis. Yun nga, so maybe mahirap para sa kanya na i-explain. Yan. So may isa itong uri na nangyayari kung bakit tumatalikod sa pananampalataya ang isang Kristiyano. Kaya isinama ko itong pagtalikod naman sa isang church. Ayan, so actually itong usaping ito ay importanteng bagay din na dapat nating isaalang-alang at tandaan. Ayan. And I tell you mga kapatid, bilang paalala din, itong pagtalikod sa church o paglipat ng ibang church ay hindi dapat manormalize. Oo, maaaring ang naging senaryo ay ang isang Kristiyano ay lumipat ng ibang church or group of church na tinutukoy. Yung group of church po yung tinutukoy ko dito, hindi yung ibang sekta. Ayan, lumipat sa ibang sekta, iba ng issue din yon. So, pero hindi dapat na nating isaisip na okay lang magpalipat-lipat ng church. Ay, okay lang yan. Pare-parehas naman yan eh. Bakit? Hindi okay. Hindi okay na i-normalize natin yon na okay lang magpalipat-lipat ng church. Ang isang believer na ganon. Dahil nagpapakita iyon ng walang kawalan ng commitment sa kahit anong local church group. So, kumbaga pinipigilan niya ang kanyang sarili para sa spiritual growth kung siya ay magpalipat-lipat ng church because of so many issues. Ang malala, siya lang nakakaalam. Parang ganon. Next, ang iwanan o alisan ng church na kinabibilangan mo ay para ka na ring umalis sa isang pamilya. Na parang para kang umalis sa isang community na tumanggap sa'yo ng buong buo, na parang tinanggap ka bilang isang pamilya, pero iniwanan mo. Ang hirap humanap ng another family na tatanggap sa'yo. Na kilala ka, tanggap ka kung sino ka, mga ganon. So, mahirap humanap ng bagong pamilya. Yun yung, kaya dapat hindi natin normalize yung paglipat ng church, pag-alis sa isang church. Ayan. Actually, itong paglipat ng church ay hindi lang basta-basta pinagdidesisyonan. Ito ay kailangang pinagpe-pray ng mabuti, ito ay pinag-iisipang mabuti, at hanggat maaari, kung pwedeng iwasan, dapat iniiwasan to. Kasi dapat idinadaan ito sa pakikipag-usap at pananalangin kasama ng mga leaders o mga tagapanguna. Especially kasama ng pastor sa church. Mayroong pangyayari kasi na lilipat ng church kasi nakapangasawa ng Kristiyano din, taga-ibang church. So ito yung mga sa mga babae naman sa church. At nakakalungkot. Kaya naalala ko yung sinabi ni Pastor June na kung pwede lang, yung mga taga dito na lang sa church, kayo na lang ang magkakatuluyan. Mga ganun. Kaya mga girls, wag na daw kayo hanap sa labas. Mga single na girls. Andito naman daw si Andrew. Ang dami rin kayong single dito na boys. Di ba? So, medyo nakakalungkot lang yun na kapag ang single na babae sa church, hanap siya ng Kristiyano din sa ibang church, kailangan niya magpasakop sa lalaking yon at siya ililipat doon sa kung nasaan yung lalaki, kung saang church siya naroon.
Ayan. Kapag ang solusyon natin, mga kapatid, ay sa lahat ng bagay, kapag ang solusyon natin ay lipat na lang kaya ako ng church. Kasi dito sa JCOD, ang tagal ng Kasi dito sa JCOD, ang bagal ng Kasi dito sa JCOD, walang aircon, ang init-init eh. Lipat na lang kaya ako doon sa may aircon. Ay nako, mga kapatid, baka ang mangyari sa atin kapag yun yung naging mindset natin, ano na tayo, mag-world tour na tayo. Lipat-lipat tayo ng ibang church. Ang Kristiyano ay nag-world tour na kasi lagi niyang hinahanap kung ano yung makakapag-satisfy sa kanya. E paano kung hindi niya mahanap? Lilipat na naman siya na ibang church. Kaya, ayan, so, minsan, madalas nangyayari ito sa ibang mga churches. At nagiging problema ito ng mga church leaders kapag lumipat ang isang member. Ayan. Minsan na ikukumpara ang church sa ibang church. Yun nga, katulad nung, lipat na lang kaya ako kasi mas malaki doon, mas maganda, mas malamig, mas may pera yung mga tao, may pagkain, mga ganon. So kapag nakapunta ang isang Christian sa ibang church na mas maganda, na i-compare, minsan nagiging dahilan yon. Yun pala, mali yon. So dapat, pinag-pray siyang mabuti. Dapat may tamang dahilan kung bakit ka lilipat ng church. Isa na yun, yung nabanggit ko kanina. Yung kapag ang babae ay magpapasakop sa lalaki na nasa ibang church. Yun. Valid yun. Yung iba naman, dahil lilipat ng malayong lugar, and mag-i-stay na siya doon forever. Ayun. So, minsan, nagiging paraan niya, lipat na lang siya ng ibang church kasi malayo. Mga ganon. Actually, bigyan ko kayo ng mga ideas, mga kapatid, na kung ano yung mga dahilan kung bakit kailangang lumipat ng isang member o ng isang Kristiyano sa ibang church. Pero promise me, mga kapatid, promise na hindi nyo ito gagamitin bilang maging dahilan para lumipat ng church. Say promise! Isa pa nga, promise! Ayan. So, may 4 na dahilan. Actually, merong 4 na dahilan ng pagtalikod o pag-alis sa church group na kayo nabibilangan. Ayan. Pag nakikita na natin to sa isang church, hindi nyo to makikita dito sa JCOD. Joke lang. Ayan. A. Una, consistent unbiblical teachings. Ayan. So, hindi naman masama o hindi naman nagmamatter may mga nagmamatter na pwedeng mag-agree o disagree ang isang believer. In other words, pwede kang maging part ng isang church kahit iba ang views mo when it comes sa tithes and offering, corporate worship styles, o kulay ng kortina o itsura ng design sa church, ano yung pananaw mo doon? Pero ang usapin dito, hindi ito malinaw. Dapat naibibigay kung ano yung definition ng gospel. Nai-emphasize kung gaano yung identity ni Jesus Christ. Identity ng isang Kristo. Ilag tayo dito sa church na may inconsistent unbiblical teachings o consistent unbiblical teachings. Kapag para sa kanila si Jesus ay tao lang. Ilag na tayo doon. parang may mali Bakit si Jesus tao lang para sa inyo? So dapat layasan na yung ganong church. Kahit gaano ka pa ka-bless sa isang group, kahit gaano pa kaganda yung prosperity gospel na ibinibigay nila, maganda sa panindinig, masarap pakinggan,
Masarap sa pakiramdam. Mga ganun. Kung para sa kanila, si Jesus ay tao lang. Hindi na tama yon. Pangalawa, cultish behavior. Ayan. So, meron namang mga churches that are biblical in their teachings, pero cultish behavior naman. So, meron silang cultish behavior. Yung masabing tama naman ang kanilang mga itinuturo, pero pagdating sa kanilang pamumuhay, hindi nila iyon nagagawa. Ayan. Kumbaga, ang tawag sa kanila ay kulto. Matatawag na kulto. Tinatawag nilang kulto kung umasta. Minsan, biniview natin ito as worldly Christians. Kasi they teach the Bible, they tinuturo nila yung salita ng Diyos, pero nakikita sa buhay nila, they are worldly pa rin. Parang ganon. So parang unbiblical ito, and worse, ang tawag ay fake followers of Christ. Pangatlo, compromising practices. Ayan. Alam naman natin na there is no perfect church. And ibang usapan naman yung kung ang church ay komportable na sa imperfection. Ayan. So, iba na rin yon. Nagiging komportable na yung church sa imperfections na nakikita sa paligid. Ayan. Ang church na may culture na ganito, na nagko-compromise ng issues regarding sa finances, immorality, doing other sins, mga ganon. So, yung mga kinukonsinti pa, yung kapag nakikita na mali yung ginagawa ng isang kapatid, nakakagawa na siya ng kasalanan. Naalala ko dito yung lagi sinasabi ni April na nakikita mo nang lumulubog siya sa kumuno, hindi mo pa siya ililigtas. Mga ganon. So, may mga ganong pangyayari sa ibang church na okay lang yan. Hindi naman, nagsisimba naman siya araw-araw eh. Okay lang yan. Nagtatights naman siya araw-araw. Mga ganon. So, may mga nangyayari sa ibang church na ganon, na sasamahan at susuportahan ka pa sa kalokohan. Mga ganon. Lastly, pang-apat, conflicting priorities. Lahat ng church ay kumbaga lahat ng church ay may iisang Great Commission na sinusunod. Siyempre, isa lang naman yung Great Commission natin. Sharing the gospel, which is to make disciples. Na makikita natin sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. Pero, meron tayong iba-ibang means o ways kung paano i-share o ma-achieve itong goal na ito, itong Great Commission. May kanya-kanya tayong priorities na ang bawat church merong ministry or program sa kanilang location na pinagpopokusan. Merong ang target ay mga tao, merong ang target ay lahat tao. Minsan ang target nila sa kanilang pagtuturo, ang focus nila sa kanilang pagtuturo is nakafocus sila sa spiritual gifts, leadership, mga ganon. So, there are churches committed to reaching yung mga nasa tribo, yung mga nasa bundok. Mayroong mga church na gano'n na naka-focus. Mayroon namang magagaling sa music when it comes to music. Yung music ministry nila. Mayroon din namang ang strength nila ay campus ministry. Ayan. Mayroon din namang ang focus ng church na ito ay sharing the gospel sa lahat ng taong nasa paligid. Ayan. Pero, sa lahat ng areas na yon, walang church na perfectly magaling. Ayan. Wala rin namang church na
kumbaga magkakatulad sila ng focus. Ayan. So kung ang isang Christian ay napunta sa isang church group, then parang maybe out of place siya sa isang church group. Parang sa church na ito, hindi ko alam kung saan ako dapat na ministry. Saan ba ako talaga dapat? Actually, dapat ang leaders of the church, ng isang church, ay ina-encourage ang bawat isa na hanapin kung saan siya nababagay na ministry. Saan siya komportable, ano yung heart niya sa paglilingkod sa Panginoon. Ay meron siyang talents and skills. And surely, sa bawat churches, meron yung nakalaan para sa mga ganong specialization, kung ano yung specialization ng isang tao. O kung ano yung nasa puso niya sa paglilingkod sa Panginoon. Mga ganon. So, minsan nagkakaroon ng conflict dito sa priorities ng mga church. Minsan kasi dahil nakafocus sila sa mga indigenous people, dahil ang target nila ay makapag-share ng gospel sa mga bundok, sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng maraming tao, sa mga katutubo. Ayan. So, minsan, ang tao ay ayoko dyan kasi hindi ako tatalab sa mga ng gospel sa indigenous people. Mga ganon. So, dapat hinahanapan siya ng areas sa isang church para hindi siya umalis. Ayan. Mga kapatid, ito pong usaping ito ng paglipat sa ibang church ay pinag-iisipang mabuti. Yan. Dapat, sabi ko kanina, valid ang reason mo. Dapat, sure mo na pinapanigan ka ng Diyos, ng salita ng Diyos sa dahilan mo. Yan. Sabi nga, ang lahat ay naidadaan sa pakikipag-usap, na idadaan sa paraan. Ayan. Lahat ay nagagawa ng paraan at naidadaan sa pakikipag-usap. So, wag basta-basta umalis o tumalikod sa isang church group. Promise? Sa JCOD lang? Ayan. Sa Jesus Christ, our deliverer. Ayan. And this is the very and the most key sa atin mga Kristiyano dito sa JCOD para hindi tayo matisod. Sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 21. Tingnan nga natin. Ito yung pinakang susi. Para ano man ang makita nating imperfections sa inside the JCOD, sa mga kasama natin sa JCOD, hindi tayo matitisod, hindi tayo tatalikod, hindi tayo aalis. Verse 21, 12:21. Hebrews chapter 12 verse 21. Parang iba. verse 2. Ayan, sakto. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yan. Kung dyan lang tayo magpo-focus, any imperfections na makikita natin, baliwala yun. Dahil nakatingin tayo sa mismong perfect, si Jesus. Siya lang yung perfect eh. Kaya dapat siya lang yung tingnan natin. Yung mga kasama natin dito sa church, mga imperfect person tayo. Matitisod tayo. Pero sabi ko nga kanina, ang lahat ay nagagawa ng paraan, ang lahat ay naidadaan sa pakikipag-usap. Ayan. Focus on Jesus, and it applies to everything we do sa church. Sa ministry,
sa lahat ng ginagawa natin, sa pag-attend natin sa worship service every Sunday, sa prayer meeting, sa mga ministering ginagampanan natin, focus on Jesus and everything that happens inside the church. Ayan. Pangalawa, babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Kalutasan ng pagtalikod sa pananampalataya. Basahin natin sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. O yan na yan. Nakikita yung chat box natin. Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. Ayan. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Ayan. This is talk about paulit-ulit na pag-aaral. Paulit-ulit na bumabalik sa kung ano yung foundation. No, nagkakaroon ng effect na nade-delay yung growth when it comes sa spiritual. Ayan. Isa din dito yung binibigyang pansin yung paulit-ulit na dumadaan sa pagsubok. Actually, paulit-ulit tayong dadaan sa pagsubok at hindi tayo makakaiwas sa pagsubok. Dahil every day, mayroon tayong matututunan at palagi tayong tinuturuan ng Panginoon. Ang problema nga lang, kapag ang isang Kristiyano ay dumanas na o dumaan doon sa specific na pagsubok na yon, then dinaanan niya ulit sa susunod na panahon, pero ganun pa rin yung nagiging effect sa kanya. Nagiging, minsan tumatalikod, yun nga yung worst scenario. Ayan. So, wala namang hindi naman masama na tayo ay paulit-ulit. Walang masama na tignan doon. Talagang, it is common sa buhay natin na tayo ay dadanas ng pagsubok na minsan ay paulit-ulit. Pero, na-realize ba natin na kung bakit paulit-ulit yung mga pagsubok na dinadanas natin? Ayan. Maybe, tinuturuan tayo ng Panginoon, maybe it means hindi pa rin tayo natututo sa pagsubok na yon. Maybe it means merong tinuturo sa atin ng Panginoon na hindi pa rin natin nakikita. Kaya paulit-ulit tayong dumadaan sa pagsubok na yon. And worst na senaryo nga sa isang mananampalataya, dumaan ka na sa isang specific na pagsubok na yon, dapat alam mo na kung ano yung gagawin mo. Yun yung tinatawag na spiritual growth. May apply mo na yung kung ano yung natutunan mo sa pagsubok na yon. Wala namang masama kung tayo ay palaging babalik sa basic. Go back to basic kasi yun yung foundation of faith natin. Pero kung paulit-ulit na tayo yung mag-go back to basic and gagawin na natin siyang panakip-butas, ayan. So, parang may mali na doon. Mga kapatid, tayo ay manabik sa spiritual growth. Huwag tayong matakot sa mga bagong challenges na in terms sa paglilingkod sa Panginoon. And in terms sa paggawa ng para sa Panginoon. Ano nga yung sabi last week, sa message last week?
Ano yung natutunan natin yung pinakang focus na verse ng message last week? Sa Luke chapter 9 verse 23. Sabi doon, deny yourself and carry your cross. Asan na yun? Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan po ang kalutasan sa pagtalikod sa pananampalataya. Sabihin nga natin sa katabi natin, kapatid, kilos na kasi. Pinili ka na nga eh. Pinili ka na. Kaya Christian. And seriously mga kapatid, huwag nating hayaan na maging stagnant lang tayo when it comes sa ating spiritual growth. Ayan. Pangatlo, ang panganib ng pagtalikod sa pananampalataya, Hebrews chapter 6 verse 4 to 8. Ayan, bibilisan ko na kasi anong oras na rin. Ang pangatlo ay ang panganib ng pagtalikod sa pananampalataya. Ito na yon. Sa continuation sa Hebrews chapter 6 verse 4. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos sa lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ayan. Ayan po ang panganib sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang masakit dyan, kung imagine natin, if every time na tayo ay, actually yung paggawa lang din natin ng kasalanan, nagpapakita na rin yun ng pagtalikod sa pananampalataya eh. Ang masakit dyan, kung re-realize natin, na every time na tayo ay makakagawa ng kasalanan, si Jesus ay paulit-ulit na hinahagupit pa rin. Patuloy niyang nararamdaman yung pagkapako sa kanya sa krus. Every time na tayo natalikod sa pananampalataya, yun yung sabi sa last verse na binasa natin, sa verse 8. Ayan. Actually, yung pagtalikod, meron siyang ibang tawag naman sa mga Kristiyano na kumaga dumadanas lang ng pagsubok. Tawag doon sa Biblia ay pagkahulog. Medyo same lang yung idea nito ng salita sa Biblia, yung pagkahulog. Meron tong maaring may dalawang bagay. Una, ang isang tao ay ligtas, ngunit nakaranas ng isang panandaliang yugto ng pag-aalinlangan na maaring nating tawaging krisis sa pananampalataya. Yung isa naman, ang isang tao ay hindi talaga ligtas sa umpisa, ngunit pansamantalang nabubuhay na tulad ng isang taong ligtas. Yun yung fake Christian. Sa umpisa ay nabubuhay siya bilang isang Kristiyano. Ayan. Pero hindi talaga siya ligtas. Ayan. So, madalas nangyayari ito sa atin. At mapalad tayo dahil ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mga pinili ay makikita natin sa John chapter 'Saan na yun?
Ayan, kasi meron ng, baga, inangkin tayo ng Panginoon eh. Hindi ko yata nailagay dito, Ate Jelo. Yung Book of John dyan na binigay kong verse. Ayan, 28 to 29. Chapter 10. Sabi diyan, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Hallelujah. Ayan, so, mapalad tayo kasi pinili tayo ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon na hindi tayo maagaw ni numan. Kung ang isang kapatid o isang Kristiyano ay dumadanas ng tinatawag nating krisis sa pananampalataya, hindi siya papabayaan ng Diyos na tuluyang maligaw ng landas, tuluyang malayo sa kanyang dapat na landas. Ngunit ito ay may kasamang pag-agapay ng mga kapatiran sa church. Ayan. Itinuturo sa atin ni Pablo kung paano pakikitunguhan ng kapwa natin sa pananampalataya na nahulog sa kasalanan. So mga kapatid, kung may nakagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan o yung sino mang pinapatnubayan ng Espiritu na magtuwid sa Kanya, gawin iyon dapat ng mahinahon. Yun yung itinuturo sa atin ni Pablo. Nang may pamamaraan ng pagiging mahinahon. Ngunit, sabi niya, mag-ingat kayo at baka kayo naman ang matukso. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may nakagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yan. Baka kasi kapag tayo natukso sa correction sa Kanya, nasa state tayo ng pagiging galit, tayo naman yung nagkasala. So, nagkakaroon lang ng dobleng pagkahulog sa kasalanan. Ayan. Sinabi naman ni Santiago, sa Santiago chapter 5 verse 19, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi. Ayan. So, gaya ng napag-aralan natin last week o noong mga nakaraang linggo, mga previous message sa atin ng Panginoon, everyone has important part sa isang church. So we have a part na ipanalangin ang bawat isa sa atin na tayo ay palakasin, tayo ay magkaroon ng encouragement sa isa't isa. So hindi natin kasi alam kung sino ang may estado ngayon ng panghihina, dumadanas ng problema, ng matinding pagsubok, yung mga ganon. So may mga ganong pangyayari, kaya kinakailangan ang suporta ng bawat isa. Hindi lang sa pananalangin, kundi sa pangungumusta rin. Pang-apat, lastly, ang layunin ng babala sa pagtalikod sa pananampalataya. Sa Hebrew chapter 6 verse 9 to 12. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. So kahit, tinan nyo na, yung correction na binigay sa atin, yung realization na ipinakita sa atin sa mga unang verses, nauunawaan tayo ng Diyos at ng mga nauna sa atin. Kahit ganito ang sinasabi namin at tinitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo
Pwede kita natin, Ate Juliano, yung nasa slide na verse. Yung last slide yata yun. Ayan. 11. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang kanyang pangako at never na mangyayari na magfe-fail ang Lord sa atin sa lahat ng yon. Isa lang naman ang hinihingi sa atin ng Diyos, yun ay ang pagtiwalaan natin siya. Yun ay ang ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, ang lahat ng kinakaharap natin na pagsubok, makrisis sa pananampalataya, maging yung mga nais nating gawin para sa Panginoon. Ang nais ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Ang sabi, deny yourself and carry your cross. Panginoong Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa linggong ito, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na ibinigay sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming tulungan na mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa aming buhay. Kung kami man, O Diyos, ay nagpapakita, Panginoon, ng mga senyales na kami papalayo sa iyo, hugutin mo kami, hilahin mo kami papalapit sa inyo, Panginoon. Kung kami man, O Diyos, ay natutokso, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na mapagtagumpayan namin iyon, Panginoon. Sa tulong mo, O Diyos, Banal na Espiritu. Nais namin, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo dahil alam namin na hindi mo kami iwanan at patuloy mo kaming tutulungan sa kung ano yung nais naming gampanan sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. At patuloy namin, O Diyos, na itutuon ang aming paningin sa aming Panginoong Yesus sapagkat siya lamang ang dapat naming tignan at tularan, Panginoon, sa lahat ng aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Salamat, O Diyos, sa iyo po kami patuloy na nagtitiwala at tumaasa, Panginoon, sa aming buhay bilang inyong lingkod, bilang mananampalataya. Salamat, O Diyos. Ito pong aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.